Full Moon Stories. Agimat kontra aswang. Naisnulat ni Chantal, isang albularyo, Sigabo. Kaya palagi siyang may dalang kontra aswang. Pero lingid sa kaalaman niya na may isa pang kapangyarihan na tinatago ang kanyang yumaong lolo sa panahon ng mga Kastila. Isa kasing napakalakas at napakagaling na albularyo ang kanyang lolo noong nabubuhay pa ito. Kaya lahat ng mga anting-anting na kontra aswang ay pinagkaloob sa kanya. Pero hindi ito sapat na pangkontra sa mga aswang. May limitasyon o oras ang tinakda ng mga anting-anting na binigay ng kanyang lolo. May nabanggit kasi ang lolo niya na may agimat pa siyang tinago para pangontra sa mga aswang. At iyon ang gusto niyang tukuyin. Dumadami na kasi ang mga aswang na nagkalat sa kanilang baryo. Kaya kailangan niyang mahanap ang agimat na tinutukoy ng kanyang lolong yumao. Nay, naalala mo yung sinabi ni Lolo? Na may agimat pang pangontra na tinago siya para sa aswang? Tanong niya sa kanyang ina na ngayoy matanda na. Oo anak, pero napakadelikado kung kunin ng pinakamapangyariang agimat na yon. At hindi ko namang hahayaan na mapahamak ka, anak ko. Pero Nay, kung hindi ko hahanapin ang agimat na yun, ay maaaring mapatay tayo ng mga aswang. Buo na ang desisyon ko. Sabi mo sa akin, Nay, kung saan tinatago ng lolo ang agimat. Muling wika nito sa kanyang ina. Anak! Napapaluhang sambit ng kanyang ina kay Gabo. Pero kalaunan ay sinabi pa rin niya kay Gabo kung saan tinago ng kanyang lolo ang malakas na kapangyarihan ng agimat. Nagsimula nang maglakbay si Gabo sa liblib na gubat at inalala ang lahat ng sinabi ng kanyang ina. Dumako ka sa napakalaking puno ng niyog. Doon ay may makikita kang alitaptap na lumilipad. Lumalabas lang ito sa tuwing gabi. Kumuha ka ng isang alitaptap at ikulong mo sa iyong dalang garapon. Sa isipang iyon ni Gabo ay sinunod niya ang sinabi ng kanyang ina. Hinintay niyang lumubog ang araw, saka naghintay na magdatingan ang mga alitaptap. Hindi naman siya nabigo dahil maya-maya lang ay nakita na niyang maliwanag na napakaraming alitaptap gaya ng sinabi ng kanyang ina. Madali siyang umakyat sa niyog. Nahirapan pa siyang akyatin ang puno dahil sa sobrang taas nito. Pero dahil yun lang ang natatanging puno ng niyog, ang napapalibutan ng sandamakmak na alitaptap, ay pinilit niya. At sa wakas ay naakyat niya na ang puno. Namangha pa siya sa dami ng alitaptap na lumilipad at nagkikinangan ang mga buntot nito. Kaya dali-dali siyang kumuha ng garapon. Saka inilagay sa loob ang isang alitaptap. Bumaba siya sa puno na may ngiti sa kanyang mga labi. Sa isip niya ay kahit kamatayan, kaya niyang suungin. Makuha niya lang ang agimat para mailigtas ang mga tao at ang kanyang pamilya sa mga aswang. Naglakad muli si Gabo sa gubat. Sa kanya inalala muli ang sinabi ng kanyang ina. Dumako ka sa isang kuweba doon. May makikita kang paniki. Ang paniki ay natutulog sa umaga habang nagigising siya sa gabi. Kumuha ka ng matalis na pakpak ng paniki
saka mo ilagay sa magkaibang garapon. Sa kanyang paglalakad ay nakakita siya ng kuweba. Dahil nga madilim pa, ay alam niya na wala pa sa loob ang mga paniki. Kaya nagpahinga muna siya sa ilalim ng puno. Pero nagulat siya nang may marinig na kakaibang tunog na nanggagaling sa kanyang likuran. Napahinga ng maluwag si Gabo. Naisip pa niya na sa sandaling iyon ay wala pa siya sa pinakadulo ng mga pagsubok para makuha ang agimat pangontra sa aswang. Nakatulog si Gabo sa ilalim ng puno at kinabukasan ay nagising siya sa sinag ng araw. Napabangon siya nang alalahanin na kailangan na niyang pumasok sa kuweba para makuha ang matalim na pakpak ng paniki. Pagpasok niya sa kuweba ay umalingaw-ngaw ang baho ng mga patay na tao. Dahilan para manggambal siya at matakot. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob at humanap ng paniki. Nakita pa niya ang sandamakbak na mga bungo ng tao, mga buto at iba pang mga buto ng mga hayop na nagkalat sa sahig. Sa pagkakataong iyon ay muntik na siyang maduwal sa isiping kinakain ito ng mga paniki. Sa dulo ay nakita niya ang isang paniki na nakadilat ang mga mata. Pero sinisiguro niyang natutulog iyon. Kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Kinuhanan niya ang kanyang patalim. Sa kadahang-dahang binali ang matalim na pakpak ng paniki. Nakangiti siyang lumabas sa kuweba nang mapagtanto niyang nagtagumpay siya sa kanyang hangarin. Sa pangatlong pagkakataon ay naglakad muli si Gabo. Saka muling inalala ang huling sinabi ng kanyang ina. Ang pinakadelikadong gagawin niya para makuha ang agimat. Sa dulo ng isang isla ay may isang higanting ahas na nagbabantay doon. Kailangan kainin ka ng ahas. Lunukin ka niya ng buo at hindi magpipiraso ang iyong katawan. Nang sa ganun ay makapasok ka sa loob nito. Sa loob nito ay kumuha ka ng isang buto ng ahas at ilagay mo sa magkaibang garapon. Napaisip siyang bigla sa sinabi ng nanay nito. Nung una, gusto na niyang umatras dahil hindi niya lubos maisip na ipapakain niya ang sarili niya sa ahas. Pero sa tuwing naaalala niya na dapat niyang tulungan ang mga tao sa mga aswang, ay hindi na siya muling nagdalawang isip pa at tapusin na ang mga pagsubok. Tumawid sa Gabo sa isla sa pamamagitan ng isang bangka at habang nasa bangka siya ay naghubad siya ng kanyang mga damit. Saka siya nagbahid ng lana pampadulas sa kanyang katawan tungo sa loob ng ahas upang hindi siya nito makagat. Pagdating niya sa isla ay hinanap niya ang malaking ahas. Nung una ay hindi niya pa ito nahanap hanggang sa nakita na niya ang napakalaking buntot nito. Sa kanya hinanap ang ulo ng ahas. Sa sobrang layo ng kanyang nilakad, sapagkat sobrang laki ng ahas, kahit natatakot siya, ay gusto na niya ring itong gawin. Nang makita na niya ang ulo nito, ay agad siyang napaupo sa sahig. Nanlaki ang mga mata niya dahil ngayon lang siya nakakita ng ahas na may mga kamay at may mga buhok. Hindi kasi nabanggit sa kanya ng kanyang ina na isa pala itong taong ahas. Ang mukha niya at hugis ahas ang pinakaiba ng mga kamay nito
na parang gagamba at buhok sa ulo nito. Sumigaw si Gabo para marinig siya ng ahas. Gusto na niyang tapusin dahil hindi niya alam kung mabubuhay pa siya sa sandaling iyon. Narinig nga ito ng ahas, saka siya dinakma, kaya napapikit siya at lihim na nagdasal. Naramdaman niyang hinawakan siya ng ahas sa mga kamay, kaya mula sa kanyang bag ay kumuha na agad siya ng patalim. Sinubo siya ng ahas at nang akma itong kakagat sa kanya, at tuloy-tuloy ang pagdulas ni Gabo sa loob ng ahas hanggang sa napasok siya sa loob ng katawan nito. Naramdaman pa niya ang pag-alog ng ahas, kasabay ng pag-alog din niya sa loob. Marahil dahil hindi akalain ng ahas na dediretso ang kanyang kinain sa loob. Wala nang sinayang na oras si Gabo. Agad niyang kinuha ang patalim, saka kumuha ng buto ng ahas. Nang magtagumpay siya, ay hiniwa niya na sa tiyan ng ahas. Nagpupumiglas pa ito at nakaramdam ng sobrang sakit. Nilakihan ni Gabo ang paghiwa sa katawan nito, saka siya niluwa sa labas. Nakita pa niyang nagkaliskisan ang mga buto nito na tila ba nasasaktan. Naglabas din sa tiyan niya ang mga buto at iba-ibang uri ng parte ng tao na marahil ay pinagkakakain nito. Dahil nakita ni Gabo ang pamimilipit na nasaktan ng ahas, ay dali-dali na siyang tumakbo palayo. Napangiti siyang tingnan ang mga nakuha niya. Isang alitap-tap, pakpak ng paniki at buto ng ahas. Sa kanya ginawa ang sinabi ng kanyang ina. Pagkabalik ni Gabo sa gubat, ay nagpwesto siya sa puso ng saging. Sa kanya nilapag ang 3 nakuha niya. Pinag-isa niya ito sa garapon, saka nagsindi ng apoy upang maglaho ang 3 sangkap. Sa kanya sambitin ang laman ng librong iniwan ng kanyang lolo. Hindi na niya sinayang pa ang oras. Nagsimula na siyang mag-orasyon. Habang binabasa niya ang mahika, ay biglang nagliwanag ang puso ng saging na tila ba naririnig ang kanyang mga sinasabi. Tila ba sumasayaw ito at naghihintay lang ng tamang pagkakataon upang may mailabas. At maya-maya lang ay mula sa puno ng saging ay lumabas ang isang makintab at maliit na bagay. Kumikinang ito habang papalabas sa puno, hanggang sa buo na ang mga itong lumabas nang matapos sa pagdadasal si Gabo. Binukan niya ang kanyang mga palad, saka kinuha ang isang bagay na iyon na nagliliwanag, sa katuluyang napangiti. Ito na nga. Ito na nga. Ang agimat. Ito ang agimat na tinatago ng lolo ko para pangontra sa mga aswang. Laking tuwa ni Gabo nang makuha niya ang agimat. Kahit na sandamakmak na kapahamakan ang kanyang sinuong bago niya itong nakuhang muli, ay sulit naman. Kaya simula noon, kahit malakas pang puwersa ng mga lahing aswang, ay kaya niya nang kalabanin hanggang sa maubos ang mga lahi nito. Wakas. Salamat po sa lahat ng mga nakinig. Shout out area naman po tayo. Shout out sa aking mga Full Moons Admins Warriors ng Horror Night Full Moon Story Original. Sa magagaling na writers ng mga admins ng Full Moon Horror Night Stories Original. Shout out din
sa Philippine Horror Writers Organization. Nandyan po ang mga magagaling na narrators at writers na nagsama-sama para mabigyan kayo ng magagandang stories. Shoutout din kay Tiktilaok Horror Stories. Magaganda rin po ang kanyang mga horror story. Pakinggan nyo rin po. At ang Pahina Horror Stories. Mga kwentong nakakatakot at kababalaghan din ang inyong mapapakinggan sa kanyang channel. Shoutout din sa isang magaling na writer na si Wiz Ligera. Maraming salamat po at sa hanggang muling istorya.